Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM. Chin, itago niyo na lang ako sa pangalang Miss Ada. And I'm here to share my story with you. Naway hindi niyo ako huhusgahan. First time ko ding magsulat, pero dati na akong fan. Nung una, Chin, sinasabi nila ako isang diyosa ng kagandahan. Magandang itsura, matangkad, maputi. At ang akala ko'y hindi ko na kailangan pa ng ibang tao sa buhay ko dahil nasa akin ang lahat. High school, lagi akong sumasali sa beauty contest. Dati-rate sa purok lang, hanggang sa barangay, hanggang sa city na. Nag-college ako, sumasali din ako sa Miss Intramurals ng school namin. Hindi man pinalad na makuha ang corona, pero second runner-up naman ako. Marami na rin akong sashes na inaikakabit sa bahay. Maraming trophy ang nakukuha. Laging muse sa basketball league. At dahil sa barangay nga lang namin, isang maliit na kung tawagin ay parang baryo kung titingnan. At lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Lahat halos ng lalaki ay na-inlove yata sa akin. Ang akala ko ay special ako. Dahil nga sa maganda ako, parang tumaas ang tingin ko sa sarili ko. Lumaki ang ulo ko. Habang tumatagal, nararamdaman ko yung pagiging mayabang. Yung mapagmalaki, nasobrahan yata ako sa confidence. Naging masungit ako. Naging very judgmental sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko na nakikita yung kanilang kabutihan, kundi yung mga kahinaan na lang nila ang napapansin ko. Feeling perfect ba? Kaya naman nararamdaman ko na nahihirapan ng ibang tao na makipagkaibigan sa akin. Lahat ng tao ay awkward ang pakiramdam kapag andyan ako. Parang takot sa akin. Hindi nila ako gusto. Nararamdaman ko yon. Pero hindi ko pinansin yon. Sino ba sila? Ang sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko naman kailangan ng maraming kaibigan. Sa ganda kong to, ako ang maghahabol makipagkaibigan sa kanila. Ang mga lalaki ang lumalapit sa akin. Ganon ako kamin. Hanggang sa yung makeup artist ko, dinala ako sa malaking syudad. Pinasali niya ako sa mga beauty contest at siyang naging handler ko o para bang manager. Nung una kong sabak, talo, backstage. Pero Miss Photogenic. At doon na nagkaroon ako ng interest. Isinama ako ng handler ko sa iba't ibang clubs, sa iba't ibang status ng buhay. At doon ako nangarap ng sobrang taas. Hanggang sa naging model ako sa isang promo advertiser. Naging model sa isang magazine. Kahit local magazine lang. Naging model kung ano-ano pang mga salon. At kung ano-ano pang mga establishments. Hanggang nakalimutan ko ng pamilya ko. Ayaw ko nang bumalik sa amin. Sa isang munting baryong kinagisnan ko. Adami ko mga kaibigang sosyal. Natuto din ako manigarilyo. Para bang wala ng bukas, puro saya na lang ang minatupag ko. At dahil may pera nga sa pagiging model, waldas dito, waldas doon. Puro bili ng mga branded na mga damit, make-up, at mga cosmetics. Hanggang isang gabi,
Nagkalasingan ang magbabarkada. May maraming bagong mukha sa circle of friends ko. Isang gabing, may nagsamantala sa kalasingan ko. At hindi ko alam kung sino ang nakialam sa pagkatao ko. Nagising na lang akong walang saplot. Sa isang motel, na ako na lang ang tanging naiwan sa kwarto. Hindi ko alam kung sinong nagdala sa akin doon. Wala ding CCTV. Nung tinanong ko ang nasa front desk kung sinong nagdala, kung namukhaan nila, hindi rin nila kilala. Sobrang iyak ko ng iyak. Dahil sa kalasingan, hindi ko alam anong nangyari ng gabing yun. Basta ang alam ko, pinagsamantalahan ako. Ayoko ring mag-message or mag-chat sa GC namin at tanungin kung sino ang nakasama ko. Ayokong malaman ng lahat na na-rape ako. Baka isipin nila, ako yung nauna. Dahil wala naman sa pagkatao kung iisipin nila na mabait ako. Baka sabihin pa nilang mirisi. Hanggang sa nalaman ko na lang, Chin. 2 buwan na akong hindi dinatnan. Nagpa-check up ako at na-confirm kong positive. Buntis ako. Lumayo ako sa mga kaibigan ko. Nagtago ako sa isang lugar kung saan wala nakakilala sa akin. Nawalan ako ng trabaho. Nagkautang-utang ako. Yung handler ko, pinahiram ako ng pera. Pero hindi na rin niya alam kung saan ako nagpunta. At habang nagtatago ako at lumalaki ng tiyan ko, pumasok ako bilang waitress sa isang karinderya. Malaki din naman, parang restaurant. Maraming tao. Walang nakakilala sa akin. Habang lumulobo ang tiyan ko. Nawalan din ako ng mga kaibigan. Naging mag-isa na lang ako. At sa pagkakataong yun, naramdaman ko ang sakit ng pagkawala ng lahat ng meron sa akin. At yung dating sexy, dating maputi, nawala ang lahat ng yun. Para bang naisip ko na sana pala'y naging mabait ako sa mga tao. Sana pala'y hindi ako naglalasing na parang pakawala sa mundo. Sana pala'y nakinig ako sa kanilang mga payo. Tumaba ako, Chin. Pumangit. Umitim. Hanggang sa nagkaroon na ako ng baby. Nanganak ako na walang sino man sa aking tabi. Yung amo ko ang nagpahiram sa akin ng mga gamit ng baby. Utang dito, utang doon. Inisip kong umuwi sa amin pero ayokong husgahan nila. Bumalik ako na isang talunan. Ayokong isipin nila na umalis ako sa baryo namin dahil sa isang pangarap ko. Tapos babalik lang akong may anak ng dala at walang asawa. Hanggang ngayon ma-pride pa rin ako. Ayokong kaawaan ako ng ibang tao. Ayokong ma-judge nila ako na ganito ang kinahinatnan ko. Doon ko nakita yung mga taong nangangailangan ng tulong na katulad ko. Naramdaman ko rin yung naramdaman nila noon. Kung paano husgahan. Kung paano titignan na para bang magdi-discriminate. Naging determinado naman akong baguhin ang aking buhay. Nag-online selling ako. So work from home, tumanggap ng mga typing jobs, etc. Pero ang pinakamalaking pagbabago sa akin ay yung pagkakaroon ka ng doble-dobleng timbang. Matapos kasi akong manganak, sobra akong tumaba, Chin. Yung dating reyna ng kagandahan, hindi nyo na makikita sa akin. Pero hindi ko na pinansin yun. Sinubukan ko namang mag-diet, sinubukan ko mag-exercise,
Pero hindi talaga. Nagpapadede pa ako sa anak ko. Naisip ko na lang naramdaman kong mas importante ang aking kalusugan kaysa kasiyahan sa aking itsura. Walang sino mang makakapagsabi sa akin, mga kapitbahay ko, na dati akong beauty queen. Inilihim ko sa kanila ang lahat. Hindi rin naman siguro sila maniniwala dahil sa tabakong yun. Parang gusgusin kong manamit. Wala nang maniniwalang isa akong magandang Diyosa. Kasi nung ako isang model patsin, pinapaharamdam ko sa mga kasamahan ko na ako yung pinakamaganda, pinakakumpiyansa. Pero sa likod ng aking mga ngiti, mga posing, ako'y yung taong mayabang sa itsura, papanghusga sa labas. Pero naiisip ko na din, kumusta na kaya ang aking pamilya? Pero hindi naaalis pa rin sa akin yung pagiging superior ba sa mga kapwa ko. Model din noon. Kaya ayaw nila sa akin. Masyado kasi ako mayabang sa mga designer clothes ko, mga accessories ko. Tapos panay selfie, yung gandang-ganda sa sarili, post ng post sa social media. Tapos ang dami kong likes, ang daming views. Pero noon yun, nag-disconnect ako, Chin. Lahat ng social media, wala na rin namang ako maipapakita sa picture. Wala na rin akong cellphone noon dahil naiprenda ko na. Ano pa't magse-selfie ako para makita nila ang dating Diyosa ay isang lilitsuning baboy na? Sobra din ako naging kritik sa mga kapwa ko. Grabe din ako mangomento. Namimintas sa mga itsura ng iba. Tapos kahit hindi nila tinatanong, sinasabi ko yung mga opinion ko kahit nasasaktan sila. Hindi ko napansin yung mga nararamdaman nila nun. Hindi ko na rin inalam kung gaano kasakit yung mga salita ko. Naging tactless ako, Chin. Feeling ko kasi ang taas-taas ko na dahil ang ganda ko. Akala ko ako na ang pinaka sa lahat. Lalong-lalo na noong nagkaroon ako ng corona. Pero sa totoo lang, sa lahat ng yun, walang-wala na yun sa akin. Hinding-hindi nyo na makikita sa pagkatao ko ngayon. Ako isang taong insecure, walang kumpiyansa, takot makita ng ibang tao, at lalong takot na makilala ng mga dati kong kilala. Tuwing nakikita ko sarili ko sa salamin, ang dami kong pwedeng ipintas. Lahat ng mga flaws ko, yung taba ko, yung skin ko, parang ilang taon nang hindi na daanan ng lotion. At sa harap ng salamin, nakikita ko lahat ng weaknesses ko. Nakikita ko din yung takot, yung pangamba sa mga taong malalapit sa akin dati. Yung mga taong ginudge ko. Baka pag nakita nila ako naman ang pagtatawanan nila. Chin, ngayon, nagbago na ako. Lumalaki na rin ang anak ko. Kaliwat ka ng trabaho ang ginawa ko. Inaisip ko na one day, babalik ako sa amin. Pero hindi ako babalik na talunan pa rin. At kahit ganito na ako, tuloy pa rin ang pangarap ko para sa anak ko. Babalik ako sa amin yung mayroon na rin akong maipagmamalaki. Kaya sa ibang mga taong sobrang conceited, ang ganda, hindi permanente. Isa-isang iglap, pwedeng magbago ang itsura mo. Pwedeng mawala sa'yo. Pero yung kabutihan ng puso, yun ang forever or habang buhay na taglay mo.
Nagsisisi ako, Chin, sa mga naging asal ko. Karma na ba to sa akin? Karma na ba ang lahat na ang isang magandang katulad ko dati ay parang isinumpa na ngayon? Sana'y marinig ko ang inyong mga opinyon tungkol sa buhay ko, tungkol sa kwento ko. Hanggang dito na lamang ang inyong Kamax, Miss Ada. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.